dakila namin Diyos, ang mabanal, makapangyarihan sa lahat. Aming pinamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa unang dalangin ng ay magulang siya iyo, mahal na Panginoon. Narito kami, mahal na pinagpupuri, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa dakilang kahabagan sa amin, mahal na Panginoon, sa pag-iingat sa bawat sa amin, mahal na Panginoon, patungo siyang banal gawain. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa maglagis, mga papuring awitin, mahal na Panginoon, sa mga patutuo, sa mga awitin ng beloved choir, mahal na Panginoon, at sa pagbibigay, mahal na Panginoon. Hallelujah. At narito kami, ang mabanal, sa pinakamahalagang bahagi ng iyong balagawain, mahal na Panginoon, ang aming pakikinig at pag-aaral ng iyong balasalita, misa ng pamang banal. Hallelujah. Sa unang dalangin ng aming magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Buksan niyo po ang aming pangunawa, ang banal, bigyan mo kami ng kaunawaan, karunungan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa iyong maglingkod, gamitin niyo lamang po ang banal maging daluyan ng pagpapalang espiritual. Sa ganang akin, wala po ako, mahal na Panginoon, kakayanan. Sa iyo lamang kami, mahal na Panginoon, lubos na umaasa ang banal at pakisaway niyo po anumang mga hadlang sa aming pakikinig sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinapalayas demons of hindrances, power of darkness, cast out. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Sa pong masigla ang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Tataas-taas sa papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Double honor, respect to our beloved parents in the Lord. Ating pong patuloy na inaalala, sinasariwa ang mga pangangaral at turo ng ating beloved pastor and beloved son pastor. At pagbati sa lahat ng beloved Almeida family, sa lahat ng mga beloved preachers, beloved workers, sa inyo po mga minamahal at sa nangasiwa po sa atin. Praise the Lord sa lugar na ito. Mapagpalang gabi mga kapatid. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Glory to God. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon. At ating po mga kapatid, ihanda na po ang ating mga banal na kasulatan, mga minamahal. Tayo po ay darako po mga minamahal sa ating pong pag-aralan. Praise the Lord. Ang pag-aralan natin mga kapatid, yung mga magaganap sa natitirang 7 taon na kapighatian. Dahil mga kapatid, ang nangyayari po sa ating kapaligiran ay ito po ang mga nakasulat na po sa banal na kasulatan. Praise the Lord. Basahin muna natin mga minamahal ang aklat ni Daniel 9:24 hanggang 27. Sabi dito mga minamahal, 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Sa 25, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe, magiging 7 sanglinggo. At 62 sanglinggo ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatwid bagay sa mga panahong mabagabag. Pagkatapos na 62 sanglinggo, mahiwalay ang pinahiran at mawala ng anuman, at gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating, at ang wakas niyaon ay sa pamagitan ng baha at mga
at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma, mga pagkasira ay ipinasya na. Sa 27, pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo, at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Mga minamahal, ito po ay sa panahon pa po ni Prophet Daniel. Sa panahon pa po ito mga kapatid ng Babylonia, yung unang imperyo na naghari sa buong daigdig, ang Babylonian Empire mga kapatid, na ang mga Israelita po ay nabihag mga kapatid, sinunog ang templo na itinayo ni Haring Solomon, mga minamahal, winasak ng mga Kaldeo mga kapatid. Kaya si Daniel po, mga minamahal, ay sobrang nagsumamo sa ating mahal na Panginoon na patawarin po ang bayan ng Diyos, ang Israel. Kaya binigyan po ng panahon ang mga Israelita kung ilang taon na wawakasan na po ang kasamaan, mga minamahal. 70 sanglinggo, bawat araw mga kapatid ay katumbas po ng isang taon. Kaya yung 70 weeks, 490 days po yan. Ibig sabihin, 490 years ang ibinigay na panahon para sa mga Israelita para wakasan na po ang pagkakasala. Alam niyo, mga minamahal, ang 69 weeks, 483 years, mga kapatid, nangyari na po. Ang 483 years ay naganap po doon eksakto sa crucifixion, doon sa kung kailan po ipinako ang mahal na Panginoon. Doon po natapos yung 69 weeks, mga kapatid. Pero bakit, mga minamahal, hindi pa po nagaganap yung natitirang 1 week? Sipin po natin, no? 200 years na po ang nakakaraan. Pero yung 1 week na natitira, para mabuo na po yung 70 weeks, hindi pa po nagaganap yung panghuling linggo na kung saan po ang 7 years, mga kapatid. Kaya kung babasahin natin ang Bible, mga minamahal, at pag-aaralan nating maigi ang lahat po na naganap sa bansang Israel, ito po ay nakasulat lahat sa banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ito, mga kapatid, ang atin pong binabantayan, yung kaganapan po ngayon sa bansang Israel. Kasi, mga minamahal, yung sentro ng prophecy ay nakabase po yan sa bansang Israel. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, no? Nung mawalay po, sabi po, mga minamahal, sa 26, yung nabasa natin, iba kasi, mga kapatid, yung sa 25 na prinsipe na pinahiran, iba rin yung sa 26 na prinsipe darating. O kaya, yung pinahiran, mga minamahal, na prinsipe. Sa 25 verse 25, ang prinsipe dito na tinutukoy ay si King Cyrus, no?
At sa 26 naman, ang tinutukoy na pinahiran, walang iba po ang Misaya. Kaya eksakto po, 69 weeks doon sa pagkapako sa ating mahal na Panginoon. Dapat po susunod na po yung 1 week para tapusin na po yung pagsalangsang ng mga Israelita at dumating na po yung tinatawag mga minamahal na kabanal-banalan. Pero hanggang ngayon, hindi pa po nagaganap yung natitirang 1 week, mga kapatid. Pero ito ngayon, mga minamahal, yung mga nag-aaral sa Bible, baka daw yung papalit na Pope na susunod. Kasi mga minamahal, yung Pope ng Rome ay si Pope Francis, no? Wala na, patay na siya. Ngayon may papalit na panibago. Sabi ng mga nag-aaral ng Bible, baka yung susunod na Pope ngayon ay siya na po yung katuparan naman ng beast na darating. Yung hayop na tinutukoy sa Revelation. Dahil ang papalit na po ay mas bata at mas matalino, mga minamahal. Marami pong alam, mga kapatid. At hindi naman po katakataka dahil yung ating pong technology sa panahon ngayon, no? Maybe, mga minamahal, ang sabi ng iba, baka yung papalit na Pope, ang kalahati po ay robot, AI na po yung kalahati, at ang kalahati po ay human. Posible din pong mangyari, mga kapatid, na kalahati po ay hindi na po tao, mga kapatid, at yung kalahati ay tao. Ibig sabihin, meron na siyang katalinuhan katulad ng AI, mga minamahal. Kaya ito po, mga kapatid, ay katuparan po ng mga nakasulat sa Biblia na sabi na kay Daniel, matulog ka pa, Daniel, magpapahinga ka pa ng maraming araw. Ang kaalaman ng tao ay lalago. Ngayon na po yun, mga kapatid. No? Ano po ang layunin ni Elon Musk, mga minamahal? Ang lahat po ng lugar, lahat ng bansa, lagyan niya na po ng yung signal, mga minamahal. Lahat ng lugar, kahit kasulok-sulukan, kahit kabundukan, no? Malalagyan niya ng signal para ang lahat ng tao, mga kapatid, meron ng access sa computer, mga minamahal. Napakalapit na po ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Ngayon, yung magaganap, mga minamahal, na kapighatian doon sa loob ng 7 taon, tayo po ang very affected na mga mananampalataya. Kaya sabi ng mga pastor, huwag daw tayong magpalamig-lamig, mga minamahal. Lagi tayong magpagbantay, be sober and be vigilant. Mapagpigil tayo at maging mapagpuyat. Dahil yung kalaban, mga minamahal, na dyablo ay umaatungal, humahanap ng masisila. Sino po ang target ng dyablo? Nasilain yung mga totoong mananampalataya. Amen? No? Kaya ano po, mga minamahal? Ang sabi po dito sa Lucas 21:34 hanggang 36. Yan, mababasa po natin dito. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka malugmok ang inyong mga puso sa katakawan at kalasingan, at sa mga pagsusumakit sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo, sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nananahan sa ibabaw ng buong lupa. Tingnan po, wala po ditong exempted, mga minamahal. Lahat ng mga nananahan sa lupa, darating sa kanila
yung tinatawag na kapighatian, mga minamahal. Datapwat magpuyat kayo sa bawat panahon. Yan, minsan mga kapatid, kailangan nating unawain kung ano ang ibig sabihin ng pagpupuyat. Hindi lang po ito literal na tayo'y nagpupuyat tuwing Biyernes, mga minamahal, tuwing overnight. Hindi lang po ito ang ibig sabihin. Magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. No? Saan tayo pinapag-ingat, mga minamahal? Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Sa sarili po natin. Dahil ang kalaban natin, mga kapatid, ang sarili po natin. Amen. Kaya mag-ingat daw tayo sa ating sarili, baka malugmok ang inyong mga puso sa katakawan. O, hindi po ang ibig sabihin nito yung matakaw sa pagkain. Marami po ang nito, ang kahulugan. At sa kalasingan. No, hindi rin po ito yung tungkol sa alak. Tingnan nyo po ngayon ang mga kabataan. Hindi nga nagiinom ng alak pero lasing na lasing sila sa mga gadget. Di ba? Halos hindi na makamulat yung mata. Parang lasing na sila, mga kapatid. Yung iba namamatay na dahil hindi na kumakain. Tingnan nyo po yung naglalasing. Yung mga lasinggiro nung araw, tanungin nyo yan. Kung kumakain sila pag nakakainom, wala na yan. Halos wala nang pagkain yan. Diba? Pag bumagsak yan, tulog. Pag gising, inom na naman. Ganyan po ang mga manglalasing. Ngayon pong panahon natin. Paano nalalasing yung mga tao? Pag nalubat ang gadget, saka matulog. Pag charge na naman, lasing na naman. Hanggang mga minamahal, no? Magkasakit na, magkaproblema na sa kanilang katawan dahil po sa kalasingan, katakawan. Ang katakawan po, hindi lang yan sa pagkain. Marami po yan kahulugan, mga minamahal. Ano pa ito? Ang sabi dito, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Ano po yun, mga minamahal? Pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Iyo po, di ba? Maraming mga mananampalataya ang nawawalay sa ating mahal na Panginoon dahil po sa pagsusumakit sa buhay na ito. Di ba? Marami pang pangarap, mga minamahal. Gusto pang makabili ng mga property, kung ano-anong mga bagay dito sa mundo. Ang tawag po dyan, pagsusumakit sa buhay na ito. Kaya ang iba tumatalikod sa paglilingkod, sinusunod yung kanilang puso. Yan. Kaya sabi ni Jeremiah, ang puso ay mandaraya sa lahat ng bagay. Amen? At wala po dito, mga minamahal, exempted. Lahat ng tao, mga kapatid, mag-Kristiyano, mag-hindi Kristiyano, lahat po nito, mga minamahal, ay pwede pong maging biktima. Lalo na po yung mga totoo na pong Kristiyano. Kaya sabi dito, mga kapatid, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Yan. Kaya sabi ko nga doon sa Minalabak, sabi ko, sa panahon natin ngayon, hindi pa tayo nakikipaglaban. Kasi makikipaglaban tayo ng mga Kristiyano pag dumating na po yung 7 years of tribulation. Doon na tayo talagang sasaktan. Doon na tayo ikukulong. Doon na tayo paparusahan, papatayin, pupugutan ng ulo. Doon na po yun sa 7 years. Pero yung panahon natin ngayon na malaya pa tayo, ang kalaban natin ngayon ang ating sarili. Amen. Bakit hindi tayo makadalo? Siyempre, sarili natin. Maraming tayong dahilan. Amen. Minsan di tayo makapagbigay ng ating ikapo. Sarili pa rin natin.
Hindi naman yan pwedeng, sabi nga isang mangangaral, pag nagkakamali daw ang Kristiyano, isisisi doon sa dyablo kasi gawa daw ng dyablo. Hindi mo nga nakikita ang dyablo eh. Paano mo sabing gawa yun ng dyablo? Yun. Kaya minsan maging wise tayo. No? Hindi natin pwedeng isisi doon na iyon ay gawa ng dyablo. Mag-ingat daw tayo sa ating sarili. Tama mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Diba say praise the Lord? No? Kasi may mga may mga time na talagang yung sarili natin ang ayaw, yung katawan natin. Yung kaluluwa natin, yung espiritu natin gusto, pero yung katawan natin ayaw. Yun ang sarili natin, mga kapatid. Ngayon, pagdating ng 7 years na tribulation, doon na tayo haharap sa kalaban. Yan, kung paano nangyari nung pandemic, may mga checkpoint, ganun din. Mangyari yan sa 7 years. Di na tayo makakalabas. Di na tayo makakabili. Di na tayo makapagnegosyo kung wala tayong mark of the beast. Amen? Oh. Minsan, sa katagalan ng mga kapatid, ng mga pangangaral, napapakinggan na natin yan, alos kada gawain, napapakinggan natin, minsan, ibit balikat lang tayo. Pero pag dumating na yung aktual na pangyayari, doon na natin maisip, tama yung mga sinasabi ng mga mangangaral. Amen? Kasi katulad nito, pagtitipo natin, pagbabawalan tayo mga minamahal. No? Pag dumating yung one word religion, o katulad ngayon, nakatayo na yung mga simbahan ng malalaking relihiyon, yung Judaism, yung Islam, saka yung Catholic, mga minamahal, magkatabi-tabi na sila. Doon sa isang bansa, na itayo na yon. Isabihin, magkakaroon ng unity ang religion. O sino ngayon ang apektado? Katulad natin na mga Kristiyano. Affected tayo mga kapatid. Ngayon, kung hindi po tayo nakapagbantay, hindi po tayo nakapagpuyat, no? Sabi dito, dapat magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. O, kaya mga kapatid, yung prophecy patungkol sa dadaanan ng mga Kristiyano, nakasulat na po yan. Amen. Yung mangyayari sa mundo, nakasulat na po. Lahat na yan, nakasulat na. Kung anong magaganap. Kaya, hindi po pwedeng sisihin ng tao ang sinuman kung hindi siya maligtas. Dahil lahat ng bagay, sinulat na ng malapay noon. Lahat ng magaganap, sinulat na yan ng malapay noon. Amen. Hindi pwedeng sabihin ng tao, hindi ko narinig. Hindi ko yan napakinggan. Hindi ko yan alam. Hindi po yan mangyayari. Dahil bago mag-rapture, ang lahat ng tainga makakarinig ng ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil mga minamahal, no? Sa 7 years na yan, meron pa rin yan mga ngaral. Diba? Yung 2 propeta. Nasabi ko nga sa inyo, baka yun ay 2 gawain na mga ngaral sa buong mundo. O katulad natin, siyempre kontra tayo doon sa pamunuan ng kaaway, hindi tayo magpapasakop. So tayo ngayon ang mga ngaral, magsishare sa mga tao, huwag kayong pasakop dyan. Matakot tayo sa Diyos, sumamba tayo sa gumawa ng langit at ng lupa. Amen? Hindi doon sa mga larawang inanyuan. O ang mga Kristiyano sa 7 years na yan, magiging mas matapang. Kung ngayon, pasimple-simple lang tayo, pa-cellphone, pagdating ng 7 years, magiging doble, triple ang tapang natin sa pagiging Kristiyano. Amen? Bakit? Maminamahal, for how many years na tayo nagtiis? No? 30 years, 40 years na tayo nagtiis. Pagdating ng final, mga kapatid, sasayangin ba natin? Hindi natin sasayangin. Kundi, lalo tayong magagalak dahil nandun na tayo.
sa final battle na mga minamahal. Napakalapit na ang pagbabalik niya ng ating mahal na Panginoon, no? Kaya minsan may marinig tayo, no? Sabi ng iba, lahat nangyari na, rapture na lang ngayon hindi nangyari. Hindi po, hindi ganoon ang Bible, no? Kung babasahin natin ang Bible, sabi nga ng mga Bible scholar, yung mga mananaliksik, sa mga propesya ng Biblia, ang natupad na niya ay 80% na. Ibig sabihin, 20% na lang ang dapat matupad. At karamihan na propesya na dapat matupad ay doon sa loob ng 7 years. Amen. Doon yan, lahat mga minamahal, yung nakasulat halos, lahat na nakasulat sa Revelation, matutupad yan sa 7 years. No? Kaya mga kapatid, hindi po ito pelikula na mapapanood natin, kundi ito po ay totoong pangyayari na masasaksihan natin, mga minamahal. Bago mag-rapture, marami na pong magaganap. At after ng rapture, mga kapatid, mas matindi pa po ang magaganap. Dahil wala na po ang mga Kristiyano. Pag nag-rapture na, ibubuhos na ng Diyos ang puot niya dito sa lupa, sa mga taong masasama, sa mga taong hindi naglingkod sa Panginoon. Ibubuhos niya ang galit, mga minamahal. Amen. Yun ang panahon ng paghihiganti. Kaya tayo, mga kapatid, napakapalad natin. Ang sabi ni Pablo, kung tayo po ngayon ay nagtitiis, no? Nakakaramdam ka ng hirap, pagod, gutom, init, lamig, hindi po yan kayang itumbas sa kaluwalhatian na masasaksihan natin. Amen. Hindi yan kayang itumbas. Kaya ito, mga kapatid, bawat ginagawa natin dito, bawat sakripisyo natin dito, sa gawain ng malapay ng lahat yan nakarecord sa aklat ng ating mahal na Panginoon. Anong aklat yun? Aklat ng mga gawa natin. Bawat isa sa atin, mga kapatid, nakarecord po ang ating mga ginagawa sa aklat ng ating mga gawa. Pagdating ng panahon, ahatulan tayo ayon sa ating mga ginawa. Amen. Kaya mga minamahal, kung ang mga nagawa natin ay mabuti sa harapan ng Diyos, ang iyong sakripisyo para sa gawain ng mahal na Panginoon, ang iyong pagpupuyat para sa gawain ng Diyos, para sa ikalalwalhati ng mahal na Panginoon, ang iyong ginagawang pag-aayuno, mga minamahal, para ipanalangin ang ating mga kababayan, ating mga mahal sa buhay. Lahat po yan, kinalulugdan yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating nagilang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord. Kaya mga kapatid, panatilihin po natin yung 7 sandata. No? Yung 7 sandata na ibinigay sa atin. Ano po yun? Yung armor of God. No? Mga ano yun, mga minamahal? Ang una doon yung katotohanan. Pangalawa yung katwiran. Pangatlo yung ebanghelyo ng kapayapaan. Ang pang-apat doon ay yung kalasag ng pananampalataya. Ang panglima po yung helmet of salvation. At ang pang-anim po yung tabak ng Espiritu. At ang pang-pito po yung prayer and supplication. Yan. Tandaan po natin yan. Pag nasa atin yan, hindi tayo kayang talunin. Amen? Praise the Lord. Basahin natin, mga minamahal, para hindi po natin makalimutan bilang ating mga panghuling mga talata. Ephesians 6, mula tayo mga kapatid sa 10 hanggang 18. Sa katapus-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikibaka hindi laban sa laman at dugo,
kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Kailan po darating ang araw na masama? Ngayon malaya pa tayo. Hindi pa natin ito masasabing evil days ang panahong ito. Dahil malalaya pa tayo. Pagdating ng evil days, yung araw na masama, kailan po yun magaganap? Doon po sa loob ng 7 years of tribulation. Doon po magaganap yung araw na masama. Kaya mga minamahal, ang sabi dito, magsitibay kayo na ang inyong baywang may bigkis na katotohanan. Amen. Na may sakbat na baluti ng katwiran. Ang inyong paa may panyapak na paghanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat na nagniningas na suligi ng masama. Magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tatandaan po natin, mga kapatid, yung 7 sandata. No? Kapag wala na po ang katotohanan sa isang tao, matatalo na siya, alipin na siya ng kasinungalingan. Kapag ang tao po hindi na lumalakad sa katwiran, matatalo siya ng kaaway. Kapag ang tao lalo na po wala ng pananampalataya, wala na siyang ipanglaban sa kaaway. Kasi ang pananampalataya siyang ipapatay natin. No? Kapag hindi na tayo mga minamahal, nananampalataya sa gospel, mawawala na tayo ng kapayapaan. At kapag hindi na po tayo nananalangin, nagpupuyat, nag-aayuno, manghihina po ang ating pananampalataya. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. No? Kaya kahit pinagpala na tayo, mga kapatid, kahit sobra-sobra na ang pagkain natin, sikapin pa rin natin na mag-ayuno. Dahil yan po ang isa po sa sandata ng Kristiyano. Amen? Hindi lang po sa time na tayo po ay may karamdaman mag-ayuno o kaya sa time na tayo po ay nasa pagsubok o sa nasa problema saka tayo mag-ayuno. No? Kahit po sa time na tayo po ay nasa kasaganaan o nasa pagpapala, mag-ayuno pa rin tayo. Dahil yan ay napakabisang sandata ng mga mananampalataya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Naalala ko noon mga minamahal, every mag-Holy Supper, lahat noon ng mga beloved choir, mga tumatayo, 3 days fasting. Talaga, minsan yung mga preacher noon, ng mga full-time worker, Lunes pa lang, fasting na sila. Ma-break, Miyerkules, fasting na naman. Pag Huwebes, ma-break, Biyernes, fasting na naman. Pag Sabado, ma-break, Linggo. Grabe mga minamahal. Grabe po yung pananampalataya. Grabe po yung sakripisyo, mga kapatid. No? Kaya tayo po, ang ating pong pananampalataya, nakabase po yan sa ating mga ginagawa. Amen. Kasi hindi naman yan makikita na kumbaga, invisible, hindi po. Sa pamagitan ng gawa natin, doon natin makikita yung pananampalataya. Kaya pag mainit tayo, ibig sabihin, malakas yung pananampalataya natin. Pag malamig na ang Kristiyano, mahina na ang kanyang faith. So doon natin kailangan siyang ipag-pray. Kaya sabi dito, panalangin sa lahat ng mga banal. Amen. Dahil sa ating panalangin, mga kapatid, kahit mga backslider na ilang taon na, kaya po yan ibalik ng ating mahal na Panginoon. Dahil pinapakinggan ng Diyos ang panalangin ng matuwid. Maghihintay lang tayo kung kailan tugunin ang ating mga panalangin. Amen. Lahat po ng pagpupuri at pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. At tayo po mga kapatid,
mawit muna bago po tayo sa ating panalangin. Awitin natin yung with all I am. Hallelujah. Hallelujah. In this quiet place will bow before your throne. I bear the guided me to you and you alone. I keep silence, but there is no thought you have not known. I bring my best and all the rest to you. I lay them down. With all my heart, I want to and live my life each day to know you more than you see in me. Hallelujah. It's yours all completely. I'll serve you only with all I am. Hallelujah. Faithfully supply my needs according to your plan. Help me, Lord, to seek your face before I seek your hands. I trust you know what's best for me when I don't understand. And follow in obedience every circumstance. Hallelujah. With all my heart, I want to love you, Lord. Yes, hallelujah. With my life, each day to know you more than is in me. It's yours all completely. I serve you only with all my heart. Muli lumalapit sa'yo, banal na harapan. Laman ang puso't isipan, ito'y iyong alam. Magtago man at magiging, sa'yo'y di mapupuli. Kaya't ako ay narito sa'yo. Hallelujah. Buong puso ko'y iaalay sa'yo. Maging ito nalalapitan ng buong oras at panahon. Lakas at tinig ko, lahat sa buhay
salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang kahabagan, mahal na Panginoon, sa bawat sa amin. Salamat, mahal na Panginoon, patuloy mo kami pinahawakan, mahal na Panginoon. Patuloy mo pinagpapala, mahal na Panginoon, ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Tunay, mahal na Panginoon, ang sabi ng aming magulang sa iyo, kapag kami sumunod sa iyo, mahal na Panginoon, pagpapalain mo kami. Maraming salamat, mahal na Panginoon, dahil bago dumating ang araw na iyong pagbabalik, naranasan namin, mahal na Panginoon, ang mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tayo mami naman, dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Opo, dakilan namin Diyos sa mga banal, makapangyarihan sa lahat, aming pinamamahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng aming magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo kami, mahal na Panginoon, ihanda sa mga darating na araw, mahal na Panginoon. Mga masamang araw, mahal na Panginoon, darating. Kami po, mahal na Panginoon, maging matatag, maging matibay. Hallelujah, hallelujah. Aming nakikita, mahal na Panginoon, mga nagaganap sa daigdig, mahal na Panginoon, mga lindol, mga digmaan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat na ito, mahal na Panginoon, na iyo po sinabi bago dumating ang araw na iyong pagbabalik. Amang banal, maging matatag, maging matibay ang aming pananampalataya. Kayo lamang po, mahal na Panginoon, makapagpapalakas sa amin. Ano man pong aming mga kahinaan, mahal na Panginoon, pawiin mo ito, mahal na Panginoon. Ang mga kalayawan, mahal na Panginoon. Mga gawa ng kaaway, mahal na Panginoon. Mga lalang ng kadiliman, mahal na Panginoon. Ilayo mo kami sa lahat na ito sa mga pagkakasala. Patuloy mo kami gawing malinis, maging banal sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Bigyan mo kami, mahal na Panginoon, ng pusong matatag, mahal na Panginoon, sa pananampalataya. Alisin niyo po, mahal na Panginoon, sa amin, mahal na Panginoon, lahat ng panghihina, panglupaypay at panglalamig sa aming pananampalataya. Ibalik niyo pong muli, mahal na Panginoon, ng unang pag-ibig na amin nadama, mahal na Panginoon, kay namin nakilala. Ang mga kapatiran namin, mahal na Panginoon, ng lupaypay, ng hihina, kahabagan, mahal na Panginoon. Bigyan pong kalakasan, mahal na Panginoon, bawat mananampalataya. Lalo na po ang aming mga magulang sa iyo, mahal na Panginoon, mga beloved children, the whole Almeida family. Patuloy po, mahal na Panginoon, bigyan kalakasan, iba yung proteksyon at pag-iingat sa lahat ng mamanampalataya. Kayo po mag-provide, mahal na Panginoon, ang lahat ng pangangailangan. Lalo na po sa iyong banal na iglesia, mahal na Panginoon, sa pagtayo, mahal na Panginoon, ng sambahan sa dako ng main church, mahal na Panginoon, kayo po mag-provide. Sa dakong ito, mahal na Panginoon, kayo po patuloy na mag-provide, mahal na Panginoon. Alam namin, mahal na Panginoon, sa iyo walang imposible, mahal na Panginoon, gamitin niyo po yung mga anak, mahal na Panginoon, sama-sama magkaisa, mahal na Panginoon, sa pangasiwa ng aming beloved ordained preacher, mahal na Panginoon, sa dakong ito ng kabikulan, mahal na Panginoon. Hallelujah, pangunahan mo kaming lahat hanggang sa iyong pagbabalik. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, at aming sama-sama pinapalayas, aming sinasaway ang lahat ng gawa ng kadiliman, power of darkness, body spirit, sakit, karamdaman, mga problema, pag-alinlangan, mga panglupaypay, panglalamig, kalayawan, pagmumura, pag-inom ng alak, paglalasing, lahat ng kalayawan, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Anumang uring sakit, karamdaman, be healed in Jesus' name. Problem be solved in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palakpakan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po ay tumalon 3 beses. Tayo po ay sumigaw, tinig ng pagtatagumpay. Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay tayo, mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Glory to God. Isa pong masiglang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. At lahat na papuri pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon.